Kahit daw mamasyal ka sa mall ng walang pera, kung ganitong mascot naman ang iyong makikita, uuwi kang masaya. Kamakailan na nga, nag-viral ang capybara mascot na ito sa Pampanga dahil sa kanyang mga pakulong performance. Na pag-tumbling at pag-headstand. Ha? Paano? Pag nakikita namin siya, mas na-enjoy namin siya. Na-amaze. Kasi laki pala niya eh. Entertainment at its finest. Pero sa likod ng bawat stunt at pagpapasaya niya, ano nga ba ang mukha ng sakripisyo na hindi natin nakikita sa loob ng mascot na yan? Kinaaliwan sa social media, todo bigay na performance ng isang kapibara. Pero ang nasa likod ng mascot na yan, may hugot daw pala. Ang tao sa loob ng kapibara mascot na ito, ang 19-year-old working college student na si Nico. Hi, Nicole! Hello po. Welcome sa Good News. Thank you Alam mo, po. gusto ko malaman, paano mo pinasok itong pagiging mascot? Nung una po kasi ma'am, wala po akong trabaho. Gusto ko po ng part-time job. Kaya naisipan ko po mag-apply at nakita ko po siya sa social media. Kung namangha na kayo sa mga pa-exhibition niya, eto pa ang mas nakakabilib kay Nico. Habang nasa loob ng mascot, isinasabay lang naman niya ang pakikinig sa kanyang online class. So pinagsasabay mo yung pagiging estudyante tsaka yung pagiging mascot, di ba mahirap yun? Mahirap po siya pero po, nakabalance lang po siya sa akin kasi po, minsan po kasi nagpapaalam po sa professor ko na may trabaho po ko. Pero makikinig po ko. Hindi ka na nakakapag-recite or ganon. One time nga po, tinanong niya po ako kung about sa subject po namin. Tapos nasagot ko naman po siya kasi wala naman pong masyadong tao sa mall nung araw na yun. May mga pagkakataon ding nauuhaw at nagugutom siya sa gitna ng trabaho. Pero handa naman daw siya sa mga ganitong sitwasyon dahil dala na rin niya sa loob ang kanyang panyo, tubig at biskwit. Nang araw na mag-viral si Nico, nag-isip lang daw siya ng ibang paandar para magpasaya. Pag tatumbling lang po ako, hindi ko po nakikita kung ano reaction nila, ganyan. Pero naririnig po ang ingay na tumatawa sila, ganyan. At para sa mga nalito at nag-alala sa stunt niya, it's a prank lang daw. Kung makita nyo man daw na tumambling o mag-headstand si Capybara mascot, si Nico naman sa loob, nakatayo pa rin. Yung pag-tumbling naman po, inuuga ko lang po yan. Sa may kamay lang po, ilalagay lang po namin yung paa dito sa kamay. Ganyan po. Tapos, angat. Tapos, ikot po. Bukod kay Nico, may iba pa siyang mga kasamahan. Sina Chino, Jericho, JM, at Jimboy. Paano nga ba ang buhay mascot nila? Bago sumalang, kailangan nilang i-check ang costume kung wala itong butas. At ang blower na ginagamit nila para lumobo ito. Kailangan po namin tanggalin yung sapatos. Pag maayos ang lahat, sabat na! Nandito na po sa loob. Sa kada punas ng pawis, worth it naman daw dahil sa mga naguhulog sa kanilang tip box. Ang pagperform ng mga mascot sa mall ay pinagsikapan ng kanilang handler na si Berna. Dati niya rin itong trabaho. Nag-start po kasi ako since 2021 pa. So ako po kasi as solo parent, wala na po akong hinihindian. Nag-start po ako nang nag-mascot ako, na-appreciate ko po siya na ang sarap palang magpasaya.
At the same time, mahirap at nakakapagod. Pero nandun yung willingness ko po kasi mag-share po ng happiness sa iba. Kapag tapos na ang show, ang totoo, tahimik at mahiyain daw talaga si Nico. Hindi niyo po kasi siya makakausap, ma'am. Like, hindi niyo po, tatanungin niyo po kung kumain tapos sagot niya, oo lang po. Unique po talaga siya for me kasi sobrang tahimik po niyang tao. Pero pagka nandun po siya sa mascot, nag-iiba po yung energy niya. From nonchalant, nagiging ano po siya makulit. Hindi raw kasing saya ni Capybara mascot ang buhay ni Nico. Kumukuha pa ako ng isda, tapos palaka. Para lang may makain kami. Ilang trabaho rin ang pinasok niya noon kasamang ama. Minsan po, sinasamahan ko po siya sa pagtitinda ng hito, pagtitinda ng pakwan, namamasada po kami ng madaling araw. Dagdag pa sa hirap ng buhay ang paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Sa ngayon, nasa Nueva Ecija ang kanyang ama habang nasa Pampanga naman ang ina. Ang kapatid niya sa Cagayan na naninirahan. Maging si Nico, solo na ring namumuhay. Mahigit 1 taon na raw nang huli niyang makita ang pamilya. Ano yung hope mo na lang ngayon? Na magsama-sama lang po kami, tapos kahit isang picture lang po na magkakasama kami. Hindi naman pwedeng tayo lang ang sumaya kay Nico, di ba? Dapat siya rin, mapasaya natin. May gusto mag-hello sa'yo. Hindi naman pwedeng tayo lang ang sumaya kay Nico, di ba? Dapat siya rin, mapasaya natin. May gusto mag-hello sa'yo. Yan. Dito tayo. Oh, happy? Kasama pala si Papa. Ay, nakakatuwa. Kaya po, nagsama po kasi ng buhay. Oh, yun talaga yung gusto niya mangyari. Sabi niya, bis na narinig niyo kanina yung interview niya. Talagang kayo yung hinahanap-hanap niya. Ano gusto niyo sabihin sa anak niyo? Masipag nitong anak niyo. Proud po ako sa kanya po. Proud naman po kami sa kanya. Kasi po, sa una po talaga ayaw namin siyang mag-work po kasi. Kasi po sabi, mahihirapan ka. Sabi ko po namin sa kanya. So, hindi kakayanin namin ba? Sabi niya, pa makatulong ako. Sabi niya sa akin. Ano gusto mo sabihin sa kanila? Thank you po Sabihin dahil mo sa daddy mo. nakasama ko po sila ngayon. Ngayon, siguro yung Gusto mong naging sabihin? tulay mo siguro na kasama po siguro kami. Maraming salamat din. Sobrang saya po. Sige, lapit po kayo. Yung alwala po niya. Narito rin ang iba mong kamag-anak, Nico. Time for a family photo. Lahat tayo may kanya-kanyang laban sa buhay. At ang kahanga-hanga, yung mga taong lakas loob na humaharap sa bawat hamon nang may pag-asa. At nakukuha pang mag-headstand.